Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We will continue with diary entry number 1061. In the evening, over the radio, I heard hymns, that is, psalms sung by priests. I burst into tears, and all of the pain was renewed in my soul. And I wept sorrowfully, unable to find appeasement in this pain. Then I heard a voice in my soul, "Do not cry. I am not suffering anymore. And for the faithfulness with which you accompanied me in my sufferings and death, your own death will be a solemn one, and I will accompany you in the last hour. Beloved pearl of my heart, I see your love so pure, purer than that of the angels, and all the more so because you keep fighting. For your sake, I bless the world. I see your efforts to please me, and they delight my heart." After these words, I wept no more. I thanked the Heavenly Father for having sent us His Son and for the work of the redemption of mankind. Kinagabihan, nakarinig ako ng mga himno sa radyo. Iyon ay mga salmo na inaawit ng mga pari. Ako ay napaluha at ang lahat ng sakit ay nagbalik sa aking kaluluwa. At malungkot akong umiyak. Hindi nakahanap ng kapanatagan sa sakit na ito. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig sa aking kaluluwa. "Huwag kang umiyak. Hindi na ako naghihirap. At para sa iyong katapatan sa pagsama sa aking mga pagdurusa at kamatayan, ang iyong sariling kamatayan ay magiging isang mataimtim at sasamahan kita sa huling oras na iyon. Minamahal na perlas ng aking puso, nakikita ko ang iyong pag-ibig na napakadalisay. Mas dalisay pa kaysa sa mga anghel. At higit pang pinadalisay dahil patuloy kang lumalaban. Para sa iyong kapakanan, pinagpapala ko ang mundo. Nakikita ko ang iyong mga pagsisikap na pasayahin ako. At ikinalulugod ito ng aking puso." Pagkatapos ng mga salitang ito, hindi na ako umiyak. Ngunit nagpasalamat sa Ama sa langit sa pagpapadala sa atin ng kanyang anak at para sa gawain ng pagtubos sa sangkatauhan. Yesterday, the entry was about the witnessing of Faustina on the crucifixion and dying of Jesus. So nakita niya yon. At hagulhol siya sa pag-iyak. Bakit? Ganun na lamang ang pag-iyak ni Faustina. Samantalang tayo, karamihan sa atin, tuwing Biyernes Santo, babasahin ng mahabang liturhiya, hindi man tayo umiiyak. May ilang taong umiiyak, pero karamihan sa atin, hindi naman yun umiiyak. Naging reflection ko lamang doon ay sapagkat nakita ni Faustina, she was able to witness it. She was able to access the past. So parang tayo din, compare ko yan sa kamatayan ng isang ina. Ng halimbawa ng nanay natin, no? Kung tayo ay namatayan na ng ina, no? Mas matindi ang pag-iyak natin sa pagkamatay ng ating ina kaysa sa inalala natin ang namatay na Jesus. Kung pagkukumparahin mo uli, mas matindi ang kamatayan ni Jesus, yung sufferings niya at yung dahilan ng kanyang kamatayan. Samantalang ang kamatayan ng ating ina ay normal lang, no? Maaring dahil sa katandaan. No? At ang kanyang misyon sa buhay ay hindi katulad at kasing bigat ng misyon ni Jesus. But on the other hand, ang epekto sa atin sa pagkamatay ng ating ina mas matindi kaysa kamatayan ni Jesus. So that doesn't mean na hindi mahalaga si Jesus or less important si Jesus sa buhay natin, kundi ang kaibahan lang, nakita ni Faustina ang kamatayan yun.
Nakita niya, narinig niya, na-witness niya. Kung ganun din ang mangyayari sa atin, kung dadalhin tayo dun sa oras na yon, sa panahon na yon, at makikita natin si Jesus, baka hindi natin kayanin. At baka tulad ni Faustina, hanggang ngayon umiiyak pa rin tayo. Kasi umaga nang makita yan ni Faustina, lumipas na yung oras, gabi na ito. Hagulhol, naisip pa rin niya, no? Kasi may nag-trigger, no? Yung isang kanta. Narinig niya sa radyo yung kanta, na-trigger na naman yung kanyang, alaala. Papaano nakita niya si Jesus. So, iyak na naman siya. Ang mas matindi ang ating nagiging emosyon o reaksyon kapag ang isang bagay, pangyayari ay hindi lamang nakikita, hindi lamang naririnig, no? Hindi nagagamit ang lahat ng senses natin. When all our senses are active and have been witnessing events, mas tumatatak yon sa ating isipan at mas nagiging nalalapatan din ito, no? Nagko-complement yung ating emosyon kaya mas matindi ang ating nararamdaman. So, bumalik ulit. Pero nung sabi ni Jesus, huwag ka na umiyak. Hindi na ako naghihirap. No? Parang natatandaan nyo or napapansin nyo kapag may namamatay sa atin. Makikita nyo sa mga Facebook posts, pain no more. Sasabihin ng ating mga nakikiramay or yung kamag-anak, wala nang sakit kasi namatay na eh. Di na siya nahihirapan, di na siya nasasaktan. So, ganun din yung sinabi sa kanya ni Jesus pala, no? Huwag ka nang umiyak. Hindi na ako naghihirap. O, yun yung una niya sinabi. It is meant to console her. At dahil pagpahalaga sa akin ay mas dalisay pa kaysa sa mga anghel. Kaya mo, pag ikaw ang namatay, sasamahan kita. Biruin mo yon. Kasi sinamahan niya si Jesus nung namatay siya. Sabi ni Jesus, pag ikaw naman ang namatay, sasamahan din kita. Diba, napakasayang no, nakakalubag din ng lamin yun. Kung ako lang, sasabihin ni Jesus yan sa akin, no? At this very moment, sabihin niya, anak, kapag ikaw ay dumating na sa point na yan, umasa ka, sasamahan kita. Ibig sabihin, may assurance of being saved kasi siya mismo ang magdadala sa atin sa kalangitan o sa kabilang buhay, mag-aakay sa atin. And this is the promise of the divine mercy to all who would venerate the image, would pray the chaplet. Isa yan sa mga pangako ni Jesus sa sino mang mamiminto sa banal na awa. So, hindi lang ako yan, kundi lahat tayo. So, lagi natin tatandaan kapag dumating na tayo sa point na yun, Jesus will be with us. Aalalayan tayo. And then another thing. Ang isang ginawa pa ni Jesus, no? Pagpapalain niya ang mundo. Masaya to para kay Fosing na kasi araw-araw niyang pinapanalangin ang mundo. This is also the reason why we are always praying for the whole world. Hindi natin nakakalimutang ipagdasal ang buong mundo every time we pray 3 o'clock. Every 3 o'clock in the morning. Kapag nagdasal tayo, kasama sa intention natin ang buong mundo. Hindi lang yung mga petitions natin. Hindi lamang yung mga prayer for other people. We pray for the entire world. And in return, Jesus is doing that also. Binabasbasan niya ang buong mundo. So, magkatulong tayo at si Jesus sa pagbabasbas sa buong mundo. So, never skip, no? Wag nating kalilimutan na ipanalangin ang buong mundo. Tayo ay namimintuho o nagdedebosyon sa banal na awa para sa kaligtasan, hindi lamang ng ating kaluluwa, kundi kaligtasan ng buong mundo. The salvation process or the salvation program will not end hanggang may isang kaluluwa na nananatiling nakalugmok sa kasalanan. This is the same vow ng mga sa mga ibang religions, no? Yung mga great ones nila. Ang isa sa panata nila, hindi sila titigil hanggat may isang kaluluwa na naiiwan sa mundo.
And this is the same with the divine mercy hanggat may isang kaluluwa na naiiwan. Kung dumating man ang araw ng paghukom, the last day, alam niyo ba kahit sinabi niya na this day of justice na, pero yung justice na yun, naniniwala ako, may mercy pa rin. Hindi entirely talagang, hindi entirely talagang paghihiwalay. So, kundi lalapatan pa rin yan ng awa. At sino ang mga katulong ni Jesus sa pagdating ng panahon na yun? Nandun pa rin tayo. Kakatulungin niya tayo para hilahin ang lahat ng naiiwan pa. Kakatulungin niya tayo para iligtas. No? Kung nalulunod man ito, tayo ay pupunta ng dagat. Lalanguyin natin para iligtas ang mga taong yun. Of course, napakarami niyan. Kulang tayo. Kulang na kulang tayo. But the entire armies of angels will also do their work. So marami yun. Yung mga anghel, napakarami nun. Yung mga kalawang na mayapa na, sa mabong panahon, marami rin yun. And I think when these forces combine sa last day, everyone will be makakatulong tayo sa lahat. Walang may iwan. Hindi katulad pag bumaha. Halimbawa, may bumaha, may namamatay pa rin kasi kinukulang ang human resources. Tulong sa pagliligtas sa mga kaluluwang nalulunod. So even the day of justice, meron pa rin bahid ng awa. Mananatili pa rin ang awa ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mawain. Pero wag tayong masyadong complacent. No? Naman pala sa last day naman pala, magliligtas pa rin. Hindi po yan hindi yan dahilan para tayong magbagong buhay ngayon pa lang. So marami tayong mga ginagawa pa rin everyday kahit tayo ay nananampalataya at naminunto sa banal na awa. We commit sins everyday. Nasa daan pa rin tayo ng pagwawasto at paghuhubog sa sarili. Perfection, no? Na napakahirap abutin. We continue to pray and ask for God's guidance, for God's help, para patuloy natin gawin ang ating mga gawain. We continue to pray the Lord, our God, God the Father, sapagkat nandyan ang ating kapatid na si Jesus para alalayan tayo sa araw-araw. Today is the feast of Our Lady of Lourdes, and today is also the International Day for the sick. So ngayon ay araw ng pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit. The world is sick. Ang buong mundo ay may sakit. Iba-iba. Lahat tayo ay may sakit. Iba-ibang antas, iba-ibang kalagayan. Maaring pisikal, maaring mental, maaring emosyonal. Maaring ating sakit ay dahil sa atin ang kawalang ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Whatever it is. Today, sa pamagitan ng ating mahal na Birheng Maria, lumapit tayo sa Kanya upang tayo ay dalhin sa Kanyang anak. Upang tayo ay pagalingin. The water of Lourdes is the same water that flows from the heart of Jesus, cleansing us and healing us. It is the same water sapagkat ang tubig na yan ay nabasbasan na ng Panginoon nung siya ay bininyagan sa River Jordan. Ang lahat ng tubig sa buong mundo ay pinabanal na niya. Nadudumihan when it comes into contact on earth. Subalit pababanalin pa rin, palilinisin pa rin ng Panginoon upang magamit natin para sa ating kagalingan. And when you bring that bottle of water, today when you go to church and have it blessed, believe that that water will continue to cleanse us, to cleanse you. So do not forget to bring your water when you go to church today. Hayaang mabendisyonan yan, mapagpala sa misa. Sapagkat ang tubig na yan ay connected sa tubig sa Lourdes
At ang tubig na yan ay konektado sa River Jordan na unang nilubluban ng ating Panginoon upang pabanalin at maging mapagpagaling na tubig. May all our pains, sorrows, sufferings, all our diseases be completely, permanently, miraculously healed, be flushed out of our system, and be carried away by the powerful force of the living water coming from the very heart of our Lord Jesus Christ. Amen.